Komo na tayo ng mahalagang panayam sa pagkakataong ito. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon via Zoom ang isa ho sa mga constitutionalist, law lecturer at senior research fellow ng Ateneo Policy Center, si Attorney Michael Henry Yusinko. Pabatiin natin sa Bombo Radio Philippines or nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Magandang tanghali po sa inyo. Okay, check muna natin yung linya ni Attorney Yusinko, mga kabombo, sapagkat importante makuna natin ho ng saloobin yung observers dito sa takbo ng politika sa ating bansa. Ito muna, unang-una, nais ko pong maitanong, Attorney, sangayon ba kayo dun sa namumuong debate ukol sa usapin ng West Philippine Sea? Hindi kaya ito, sabi nga ng iba, baka raw maglantad pa doon sa sariling weakness o weaknesses ng ating posisyon dyan sa pinagtatulunan ng bahagi ng karagatan, kung meron man. Ano ho ang inyong pananaw? Hindi ako masaya doon sa mga debate, sa mga actually, Dennis, hindi nga debate na nakikita natin, bardagulan, bangayan ang nakikita natin, So, kasi nagpapalitan ng mga maanghang na salita ang ating mga political leaders, Siyempre, nakikisaw-saw din yung mga opisyales ng embahada ng China sa bansa natin. So, ang hindi nakakatuwa kasi unang-una, tayong mga outside observers, tayong karamihan ng Pilipino, baka maisip natin na hanggang ganito na lang ang usapin ng West Philippine Sea issue, na ang mananaig lagi is bangayan at bardagulan, hindi yung mabuting pag-uusap, So yun yung hindi nakakatuwa sa nakikita natin. Of course, yung binanggit mo na pangamba na baka lumantad or lumabas yung mga kahinaan natin. Alam mo, Bombo Dennis, obvious naman kung ano ang kahinaan natin . Hindi naman ito natatago. Ang kahinaan natin is kulang na kulang ang ating defense capability. I mean, hindi naman yan lingid sa kaalaman ng karamihan na isa tayo sa mga pinakamahinang Navy at ang ating armed forces ay talagang nahuhuli sa kakayahan ng mga ibang bansa dito sa region natin. Kaya nga meron tayong kaya nga napasa yung batas na Self-Reliant Defense Policy Law last year para magkaroon tayo ng paraan na palakasin lalo ang ating kakayahan na ipagtanggol ang ating mga karagatan, ang ating teritoryo at ang ating soberanya. Okay. Ito sa pananaw po ninyo, Attorney, angko pa rin ho ba yung lumang approach na ginagawa natin hanggang sa kasalukuyan, pero ito ay nag-umpisa dati pa, kung di ako nagkakamali, mas naging agresibo during Aquino administration at yung mga pagtugon sa usapin ng West Philippine Sea. O sa tingin ho ninyo, kailangan ng baguhin, ibahin at i-modernize kung sakasakali, Attorney? Well, ang strategy kasi natin, if I'm titignan ko lang or pakikinggan ko lang yung sinabi ng spokesperson ng Maritime Council, yung nabuong Maritime Council sa atin. Ang sabi niya, ang strategiya ng bansa natin is to resolve the issue through diplomatic channels, through diplomatic processes and protocols. Now, kung yan ang strategy natin, that is the correct strategy. So, ang kailangan lang siguro natin i-review is yung ating implementation nitong strategy na ito. Kasi, gaya nga na sinabi mo, itong strategy na to ay ang nagpanimula nito si Pangulong Aquino, tapos binago ni Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte ang
ang naging polisiya niya is yung tinatawag na accommodation policy. Ibig sabihin, sunod-sunuran lang tayo sa kung anong idikta ng China. At ito'y binaliktad ulit ni Pangulong Marcos sa termino na niya. At ngayon, nandito na naman tayo sa pag-resolve nito through diplomatic processes. No? So, personally, sa akin, yun ang tama. Pero ang kailangan nating tignan sa ating sarili is, kailangan kasi nasa isang pahina tayo lahat dito eh. Yung lahat tayo ay sumusunod lamang sa isang kumpas. Right? The way what's happening now is meron tayong mga opisyales sa gobyerno na sumusunod sa sarili nilang kumpas. No? Mas gusto nila makipag-bardagulan sa ambassador ng China kesa sumunod doon sa polisiya ng gobyerno natin, which is ipatupad ito through diplomacy, through smart engagements, gaya ng sinabi ng spokesperson, no? At huwag masyado dito sa tinatawag na performative rhetoric, yun yung salitang ginamit niya. So, kailangan isa ang ating kumpas dito. So dapat yung mga public officials natin na maingay, sana naman makinig sila dun sa sinasabi nung spokesperson ng National Maritime Council. I see. Bago po yung iba pang punto na nais ko pong maitanong, bigyan daan ko muna itong katanungan ni Bombo Jai Racangayo, ang akin pong co-anchor. Bombo Jai? Yes, attorney, sa kabuuan nitong Transparency Initiative ng Marcos Administration, masasabi niyo po ba o masasabi ba nating nagkaroon din ito ng breakthrough? Oh, definitely, Momo Jaira, no? Malaking pagbabago yung from the previous administration to itong ginagawa ng Marcos administration, which is one of the guiding principles is yung transparency, no? Kasi tayo sa civil society, nalalaman natin kung ano yung mga nangyayari and nakakatugon tayo appropriately. No? So pag nakakakita tayo ng mga binobomba na mga barko natin, nalalabas natin yung mga saloobin natin. No? At yung gobyerno natin, nagkakaroon sila ng parang ng support from civil society dun sa mga ginagawa nilang pagkikilos. And also, yung civil society natin, yung mga bawat grupo, nagkakaroon din sila ng pagkakataon na magkaroon din ng pagkikilos, no? Katulad nung ating ito movement, yung mga flotilla na pumupunta dun sa Sierra Madre. So, the transparency policy is a big game changer from the past administration na gustong itago ang mga nangyayari dito sa karagatan natin. At sa ibang usapin, attorney, bilang constitutionalist, angkop lang ba ang tila pagsita ng ilang mababata sa Korte Suprema dahil sa ruling sa issue nitong impeachment? Ang pinag-uusapan mo ba yung laban kay Senate President Soto? Yung pag-cite in contempt? Kaugnay dito sa impeachment complaint against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., attorney. Hindi ko alam kung aakyat sila sa Korte Suprema. Yun ba sinasabi mo? Yes, attorney. Hindi ko pa naririnig na meron palang mga planong ganun, ano? Pero kung meron man, I think hindi magandang idea 'yun, ano? Kung ako ang magpapayo sa kanila na dahil hindi nila nagustuhan yung desisyon ng Committee on Justice, sa Korte Suprema sila aakyat, I wouldn't advise that, no? Kasi ang gusto natin maiwasan, Bombo Jaira, is mangialam ang Korte Suprema sa mga usaping politikal. No? Ayaw natin yun eh. Ayaw natin yung tinatawag nating judicial overreach. No? Ang gusto natin, political matters remain in the political realm. So,
dapat ang mga mambabatas, ang taong bayan ang magre-resolba ng mga ganyang klaseng mga issues, no? Kasi what's involved here, yung impeachment ni Pangulo Marcos at yung eventually yung nangyari doon is really a political issue, no? It's a political matter. Now, kung iaakit mo yun sa Korte Suprema, kung ano man yung hinaing mo, that's giving the Supreme Court an opportunity again to intervene in political matters under their extraordinary jurisdiction, no? Kung merong grave abuse of discretion, yun na nga ang gusto natin maiwasan, para hindi nangingialam ang Korte Suprema sa mga usaping politikal. Okay, thank you so much, Attorney Bombo Dennis. Siguro magkaroon na lang tayo ng part 2 para naman dun sa iba pang mga paksa. Lalo't mainit na rin itong usapin sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Maraming salamat po at happy weekend. Happy Valentine's Day na rin, Attorney. Maraming salamat din. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Attorney Michael Henry Yusinko, isang constitutionalist at law lecturer at senior research fellow ng Ateneo Policy Center ngayong tanghali dito po sa Bombo Network News. BomboRadio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.